Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga Lodi. At yung ating market is bibisitahin natin. Check natin yung mga solid news ngayong araw. Pero bago yan mga idol, i-like nyo muna ang ating video. Palike naman ang video natin mga Lods, no? At sa mga gusto ng ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin mga idol. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin sa link natin sa description, no? Once na nag-register kayo sa channel natin, may chance kayo makapasok o pwede kayong pumasok sa Telegram ni KGX na nagbibigay siya ng TA doon, no? So ayan, kailangan gamit niyo yung link natin, no? So ano na ba ang nangyayari ngayon, no? Kasi nga parang consolidation tayo, mga loads. Syempre, wala tayong idea, anytime pwedeng mag-pump to, anytime pwedeng mag-drop to. So kailangan meron tayong mga kahit papano clue. So doon natin pinapasok yung mga news natin. Kung ano yung mga pwedeng mangyari in the future, mga idol, no? So bago tayo mag-news, may mga nagpi-PM lang sa akin na, kay Jeblo, ano ba, bumili ka ba ng, bumili ka na ba ng mga to? Ano pa ba mga hawak mong token? Ano ba yung mga binubodega mo? So, bukod dun sa aking nasa Trezor na safety na dun, yung aking mga coins dun, meron ako ngayon, nagpaplano ako ngayon bumili ng mga altcoins, mga lods. No, pero hindi ko sinasabing bilhin nyo itong mga altcoins na binibili ko, mga idol. Do your own research po, no? Usually, kumbaga, ang mga binili ko kasi, mga nasa ISO, mga loads, no? So, ito yung sa akin, talo na nga eh. Ayan ha. Tigpa 5,000 to, no? Bumili tayo ng tigpa 5,000. So, bumili ako ng Cardano, 5,000 pesos. Algo, 5,000 pesos. XLM, 5,000 pesos. HBAR, 5,000 pesos. XDC, 5,000 pesos. No, so meron pa akong 2-4 dito mamaya kasi panti-trade ko to. Tapos bala ko rin bumili na kasi ng ng Quant tsaka ng Ondo. Kahit basta yun, tigpa 5,000 lang. So kulang pa kasi yung budget natin. So bibili tayo ng dalawa na yun. So ngayon, nung kagabi ko kasi to binili, so makikita nyo dito yung talon, yung kumbaga yung paper loss natin. 36 pesos, 112, 173 at 232 yung paper loss natin kasi medyo nag-drop yung market natin, mga idol, no? So kung titignan nyo, yung mga binili natin medyo nagkukulay green dito. Ay, nagkukulay red. Pero yung ADA medyo panalo, no? So ayan, so sakali ang idadagdag ko diyan, Ondo and Quant. Yung IOTA pwede rin eh, iniisip ko. Alam niyo kung bakit? Kasi dito nakita ko to mga lods, no? Sa page 2, alam niyo ba kung ano itong site na to? Dito niyo makikita yung mga all-time high at kung ilang percent sila down. Tulad nitong Cardano, 70% down. So, good to buy yan. Sabi nga ni Boss Robo, 80 to 90% good to buy. Depende sa project nila. Mamaya naman, 95% tapos wala naman palang project. Baka rug pull na yun. So, tignan nyo rin. No, itong Polkadot, 91%. No? Uniswap, 79%. 99% itong ICP, grabe. From $700 to $7, gravities, no? B-Chain, 87% negative. Ganun din yung Kronos, gravities, no? Ang lalaki. So, kung meron kayong magandang project na nakikita sa mga down na ganito, pwede nyong i-acquire. Pero, do your own research pa rin, ha? Ayan, no? Yung pet natin, Petch AI to. Yung kasi, yung IOTA, nasa din siya mga lods nasa ISO din siya. So, chinek natin, 95.69% yung down niya ngayon. So, kung mag-alt season man, magliliparan man tong mga to, mas good siguro kung makakakuha tayo ng medyo mababa pa ngayon. No? Ganun lang yung nasa isip ko. So, yung Algo, 91%, kaya bumili din ako ng Algo eh. Di ba? Filecoin, no? Grabe, 98%, almost 100% na to. No? So, ayan. Ayun yung mga tinitignan natin. Punta lang kayo sa ano to? coingolive.com, mga lodi, no? Para makita nyo. Ito. Ayan. Basahin nyo, ha? coingolive.com/ncoin all time high price. Ayan, no? Balik ko na. So, ayan, no? Diyan ako tumitingin and then nire-research ko.
So nasa inyo, pwede nyo gawin din yung base na pagre-research ko, pero wag nyong gagawin basihan na bumili ako nito kaya bibili kayo. Mga idol, no? Don't do that, no? So the graph, GRT AI coin yan, 95%, 'di ba? So Gala 97, Floki 72. Oh, yan mga lods, no? So may mga page yan parang CoinGecko. Next page. Nasa next page nga yung IOTA eh. Oh, ayan, oh. 95%. So, diyan nga nasa inyo ha, tignan niyo, pag-aralan niyo, huwag kayong bumase sa akin, mga idol, no? So, ito na, mag-news na tayo ngayon, mga lodi. So, bago tayo mag-crypto, pakita ko lang sa inyo tong news sa Fox News. Tama ba? Fox ba to? O Alex Jones to. Sabi dito, mga Democrats nagpi-freak out sila and attempt to shut down Doge, no? Yung government of Department of Governance Efficiency. Ayun, hindi ko pa makalimutan. Yung ano ni Elon, office ni Elon, no? Audits at the US Treasury Department call for fighting in the streets. Nako, gusto nila magwelga. Bakit kaya? No, kasi nabubulgar ni Elon yung mga kalokohan ng mga nawawalang paitok o pera, no, sa government. So nagagalit sila kay Elon Musk. Ultimo, mga celebrity, pero ito joke lang to, mga lodi. Kilala niyo ba si Rob Schneider? Oh, isa yan sa mga, alam ko Pilipino to si Rob Schneider na sikat sa Hollywood eh. Elon Musk, I have this to say to you on behalf of the American people. Thank you. Thank you so much. It's been incredible. I really appreciate it. Keep going. You can do it. So hindi lahat ng mga tao, mga lord, siguro ano rin to, party-partido din, no? So hindi lahat ng mga tao nagagalit kay Elon dahil binubulgar niya yung mga kabalbalan nila, no? So yung iba natutuwa, no, na gusto ng fair. So ayan yan, mga lords, no? So ito na. MicroStrategy, Michael Saylor, nag-post siya, nakita ko din to. Sabi dito, big strategy day. So nirepost siya ni George. Is today the day US strategic Bitcoin reserve? So ayan, hintayin natin. Mga idol, mahaba-haba pa ang araw kung magkakaroon tayo ng malupit na news ngayon. Kaya lang kinontra na agad ni Nate, no daw. Ayan, no? So, hintayin natin mga idol. Tayo naghahanap lang. Alam nyo, puro good news nga ngayon, pero nakikita nyo yung market natin di lumilipad. No? Parang para talagang may kinokontrol, no? Kinokontrol. So, eto naman, napakagandang balita to sa may mga lalo na sa SHIB Army. Rumor alert, Shibos Latino. Rumors that several Latin American nations are showing interest in Shibos. No? Ayan. After today's, ano ba to? Sa UAE ito, di ba? UAE announcement. So, marami na nagkakaroon ng interest kasi kahapon, di ba, in-announce natin, nagkaroon sila ng partnership sa UAE. So, medyo nagkakaroon na sila ng mga malulupit na napapansin na sila. So, good news to sa SHIB. No? Pag once na napansin yung technology ng SHIB, yung Shibarium, baka magkaroon tayo ng malupit na movement diyan, no? Tulad nito, mambasag na si SHIB. Kasi sabi dito, Shiba Inu is gearing up for a 10x rally very soon. Ang target niya ngayon, sabi nila 3023. Technicals are looking positive. Who's holding SHIB? Mga idol, no? So, kung titingnan niyo yung triangle dito, mga lodi, palipad, no? Mas lamang yung uptrend. No? Pero pag nag-downtrend diyan, GG, mga idol, no? So, pero positive sila. So, ang tingin nila is lilipad si Shiba Inu ng times 10, times X, no? 10X pala. 10X rally very soon. So, kung meron kang 100 million na SHIB, halagang 100,000, di magiging 1 million na yun, mga lodi. Sabi nila dito, hindi ako may sabi nun. So, ayan. Tapos, in other news, celebrate Open Ronin with us at Sky Mabis HQ. So, sa Vietnam, nagkakaroon sila ng mga event ngayon, mga idol, sa Ronin Network natin. So, good news yan kasi, syempre, parang ang tagal. I don't know kung wala lang talagang news akong nakikita, pero para sa akin, medyo hindi ngayon nag-hype yung Ronin sa
nag-outshine sa social media. Siguro may mga news pero hindi siya kumbaga kapansin-pansin sa iba. No, pero ngayon nagkakaroon na sila ng mga event katulad nga niyan, sabi dito ni Jaihos, Ronin's decentralized governance is gonna make Web3 gaming unstoppable. No, ako naniniwala ako sa Ronin Network. Para sa akin napakaganda ng Ronin Network. Lalo na itong Ronin Wallet, no? Parang MetaMask na to mga lodi, dito pa lang panalo ka na Kung meron kang kung lahat ng coins mo dito iniipon sa Ronin Network, panalo ka na diyan sa wallet na 'yan. Napaka-safe na niyan. So napakaganda ng Ronin Network, mga idol, no? At hintayin na lang natin kung ano yung mga gagawin nila sa mga susunod mga lods. Pero sa tingin ko talaga manggugulat tong Ronin, mga idol, no? So ayan, meron tayong RON sa wallet natin. So, sabi naman dito ni Crypto Rover, sabi niya dito kay Larry Pink, no? Si Larry Pink to, mga idol, yung BlackRock na pinakamalupit. This man bought 249 million worth of BTC and 276.16 million worth of Ethereum yesterday while you were panicking. No? So kung lahat nagpapanik siya, bili ng bili, ibig sabihin meron siyang alam na hindi natin alam. No, yung iba nagpapanik sell pero siya nagpapanik buying. Mga idol, napakalupit kasi may pera sila no. So tayo lang sana. Ako magpapanik buying din sana ako kaya lang unti lang nabili natin. Kita niyo tig 5,000 lang o kulang pa Gusto ko pa ng Quant tsaka Ondo. No? Pero yung Ondo kasi nagdadalawang isip na rin ako doon kasi medyo nasa 50% na ano siya saan na ba yung Ondo dito? 50% na lang yung ano niya, down niya Tama ba ako? Hindi ko pa Ay, nasa page 1 pala ako. Ay, page 2. Yung Ondo kasi parang nasa 50% na yung 50% na lang yung 35% na nga lang So, if ever, baka IOTA na lang tsaka Quant. Si Trump si Trump isa rin to si Sutoy pwede ko rin bilhin to pero pag-iisipan pa natin yan, mga idol, no? Baka kasi si Trump yan no? Pero kung titignan nyo, 74% yung drop niya. So, sisikapin natin magkaroon tayo kahit ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So kahit magkaroon tayo ng mga 10 ulit na token, labas dun sa ating nasa Trezor, no? 3 lang naman na malupit yung nasa Trezor natin. So gagawa tayo kahit mga 10 na tigpa 5,000, tapos doon na lang tayo magdi-DCA after nun, no? Yung 10 na yon, pag nagtitrade tayo, saka natin di-DCA yan pa isa-isa hanggang bear months, no? Ng 2025. So pwedeng ganun, no? Yung gawin natin. So ayan. Yun, na-share ko lang. And then, punta na tayo dito, mga Lodi, no? Sa ating foreign news. China's antitrust watchdog waits probe into Apple over peace in charge Apple developers. Sino may mga cellphone na Huawei sa inyo? Ito, naibahin ko na. Kasi may dati si boss, yung Huawei niya, no, kasi 'di ba China yung Huawei. Hirap na hirap kaming gamitin yung Huawei na yun sa mga ibang application, wala yung application sa Huawei. No? Sino ba may mga Huawei diyan? So, may mga plano na naman yung China, mga lods, no. So, hindi natin alam kung anong gagawin nila Kasi minsan parang bati sila ni Trump, minsan naman mag-aaway sila. Hindi natin assure kung ano talaga yung pinaglalaban nila Pero syempre kanya-kanyang interest 'yan. 'Di ba? So ito na naman, nadagdagan na naman mga Lodi yung transmitter license ng XRP. So nung nakaraan, Mexico and ano ba yung isa? Basta magganon So ngayon naman, Ripple has obtained money transmitter licenses in New York and Texas naman, expanding its presence across the US. So sa Ripple yan mga Lodi, no? Ako marami kasing news na nangyayari sa Ripple mga Lods no? So guess what? He is the founder of Saman wallet for XRP Ledger. He is the founder and creator of that wallet. Telling you, consider the switch flip. Let's effing go mga Lodi. So eto si paano ba sa akin pangalan nito? Waits Wind, no?
Saman and Ripple, sabi niya, pizza with a B. Building on Sawaw and doing some blah 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 on XRP Ledger. Tapos, sa kabila, consider the switch flip. So, na-flip na ba yung switch? Mga Lodi, kumbaga, hinihintay na lang yung effect. Ganun ba yung pinapalabas nito ni Majid? Mga Lodi. At ito rin, no? Mga founder kasi yung mga to. So, ito rin, si Austin King, mga Lodi, co-founder naman siya ng Omni. No? Alam niyo yung coin na Omni, di ba? So, sabi niya dito, why do I cover so many updates on XRP and RLUSD if I am the co-founder of Omni? It's because having sold my prior company to Ripple, I see what a lot of others don't. So, meron daw siyang nakitang matindi sa Ripple na hindi nakita ng iba. So, ito yan, marami siyang sinabi, no? Pero, ang pinaka-point doon, marami ng mga founder ng mga company na parang nagiging sang-ayon o nakikita na nila yung ganda ng XRP o ng Ripple. Ito naman, just in, the trial lawyer who signed the Ripple versus SEC case has resigned. Mga idol, no? So yung lawyer, yung trial lawyer na pumirma sa kaso ng Ripple at SEC, nag-resign na. So the SEC versus Ripple case is basically over na daw, mga idol, no? So ito na lang din talaga hinihintay, mga idol. Alam nyo, once na ma-announce na to, sa tingin ko dun talaga yung switch ng flip, mapiflip yung switch eh. Pag na-announce to, mga lods. Sa ngayon, parang hindi pa ramdam eh. Pero once na in-announce na natapos na, kasado na, areglo na, mga idol, doon na yun. Yung mga bangko, yung mga ipapakilala na, o ito na yung mga partner. Kasi mahirap sabihin yung mga malulupit mong plano kung meron ka pang nakatenggang kaso. 'Di ba? So ngayon, once na i-announce na to, kasi basically over na raw talaga yan, mga lodi. Wala nang yan eh. Kaya lang syempre, parang tinik sa lalamunan yan eh. Once na matanggal na yan, i-announce na yan, doon na mapiflip yung switch. Sa tingin ko lang ganun yun sa akin, mga idol. Tapos ito naman, kung papanoorin natin to, mga lodi, ang sinasabi kasi dito, yung Internet of Value. Grown men will weep when they realize Ripple is the Internet of Value, XRP the standard. So, ultimo si Vitalik, sinabi niya na XRP is the Internet of Value. Pero kung papanoorin nyo to, mga idol, panoorin natin. Internet 3.0 is what we're talking about today, and that's the Internet of Value. Partnership in this next phase of the Internet, which is what they call the Internet of Value, the Internet of things of value, like money itself. Yeah. Chris Larson's his name, and what he said was that I don't know when this is going to happen, but the Internet of Value solved by blockchain is going to happen. What we have to do is make sure that we're around in the right position for when this thing takes off. And in 2013, like I mentioned early on, there was the volume across all exchanges was so small. It was really hard to use this technology for anything meaningful. Yeah. But we started building the infrastructure. We started investing in exchanges around the world, putting those partnerships together. And guess what? When the thing took off, we were there. And when we talk about the Internet of Value at Ripple, we're thinking much bigger than just cross-border payments. It just so happens cross-border payments with institutions is the niche that we're focused on right now. So is that how we can enable the world to freely transact values by using the proper protocol layer, which is the interledger? Interledger payments plus digital assets could be that Internet of Value, that way to move value all around the world. So we need that Internet of Value to be developed, and that's what we spend our time working on, is a replacement for SWIFT and correspondent banking. How do you get all of the payment providers, all of the wallets onto ILP, and then how do you use XRP as on-demand liquidity so that all of these providers don't have to keep balances all over the world because the process is so inefficient. So ito, pag pinag-uusapan yung Internet of Value, mga lodi, ultimo si Vitalik, kasi baka sabihin niyo hindi totoo. Ayan. Si Vitalik na nagsabi nito, mga lods. That's really what Ethereum is. People talk about things, talk about cryptocurrency 2.0 being like the Internet of Value. We're not the Internet of Value. Ripple is the Internet of Value.
we're an arbitrary processor for state So, transaction. sinabi niya na, Ripple is the internet of value. So, ayun yun, mga lods, no? So, ayun yung hinihintayin lahat, mga lodi, no? So, nasa inyo na yan kung anong gusto nyong ano. Di ba? Isipin, mga idol. So, punta na tayo dito. Eto, isa rin to sa hinihintay. Di ba, sabi ko nga sa inyo, mga idol, no, na hintay lang nating i-announce yung regulations, no? Pag na-implement na, doon na talaga kikilos, mga idol. Napakaaga pa, parang first week pa lang ng second month ng sa totoo lang, wala pang isang buwan si Trump eh. Kasi naupo siya January 20, tama ba? January 20. O January 20. O nasa ano pa lang tayo, February 6, wala pang isang buwan. 'Di ba? Pero parang ang dami na nangyari, 'di ba? Pakinggan natin 'to. Well, you're really, this is a lot of times also as clients, I always give you the main stage as you are far more knowledgeable. I will just add 15% is approximately, 600 is still only 15% of the U.S. banking sector. So it's not only, the volume has a lot to do with the amount of institutions that are connected, and there'll be this peak where it'll just take off. So you better be there, and that's one thing. And I think most So, kailangan nandun tayo, no? Pag nag-take off na. Sabi dito, once the key regulation and implemented institution are positioned, this market will take off, mga idol, no? So, hintayin na lang natin. Marami pa kasing inaasikaso si Papa Trump. Napa siya isang buwan. Grabe, ang dami na nangyari. Ang dami ng issue, di ba? Pero once na ma-implement na yung regulations, mga idol, hintayin lang natin yun. Mas maganda nga yun, nakakapagbodega tayo kahit papaano, di ba? Hanggat wala pa siya. Kasi mahirap na magbodega pag nasa taas na. Di ba? Mahirap nang bumili kapag yung mga price is wala na sa mga gantong presyo. Di ba? Isipin nyo, hindi na ganyan yung mga presyo pag lumipad na yung mga yan. Di ba? So, mas maganda ngayon, nakakapagbodega pa tayo, mga idol. No? So, okay lang yun. Tapos, eto naman, eto, big news to pag nangyari to, mga lods. No? Ito yung pinakabalita niya nandito sa, sa link na to. Ripple CEO Brad Garlinghouse is expected to be chosen on an advisory seat for the White House Crypto Council. This would be insanely big. XRP Chiquitog, mga idol, no? The chosen one. So once na mangyari to, pag in-announce din yan, in-announce na si Brad Garlinghouse is kasama siya sa Crypto Council ng sa White House. Ay nako, grabe yan. Malamang lumipad yung XRP, mga idol, no? Ang daming catalyst ng XRP na hindi pa ina-announce mga lods no? Pag yan nagsabay-sabay, nako, ang hirap na awatin ng XRP pag nagsabay-sabay nilabas yan, mga idol, no? So ayun yung news na yan, mabigat yan. Tapos eto, bullish, no? Sabi dito sa Cointelegraph to, mga lodi, no? Cointelegraph. Bullish, analysts see XRP's latest pullback as part of an Elliott wave structure with a potential breakout if it reclaims 2.70. No? Some predictions set an intermediate target of almost $6, while the long-term outlook reach as high as $18.22, mga lodi, no? So, ayun yung kanilang mga prediction dyan, no? Ito yan. Ito yung news na yan. So, ito yun, no? So, sino ba nagsabi na ito? May post ba sa X to? Ayan, no? Sinasabi nila, mga lodi, pwedeng umabot ng 18.22, mga idol, no? So, prediction niya nila sa XRP. Basta tayo, mga idol, bodega lang. So, sagutin ko lang, may mga nag-message sa akin, no? Na pinanood yung saan ba yung history. Ito. Na minessage sa akin yan, mga idol, na Boss Jeblo, anong masabi mo na nag-take profit na pala sila, no? Sila Tito Vlogs. Ay, ewan ko, sila Tito Vlogs lang ata. Alam nyo, mga idol, kanya-kanyang strategy yan, no? Kasi sila,
maaga sila nakapagbodega eh. Kumbaga, although doon na rin naman ako, 2021, 2022, 2021 ata, nung bear market nakapagbodega na sila, profit na talaga sila ngayon. No, so normal lang talaga na mag-take profit sila mga idol, no. Tapos naging safe lang sila ngayon kasi syempre parang patapos na yung cycle eh. Kumbaga 1 year na lang. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Nung pinanood ko to, hanggang dito nga lang pinanood ko. Syempre parang sinabi 50-50 na yan eh. Kumbaga yung risk medyo lumalaki na habang tumatagal once na nagtatagal ka pa sa crypto o nakababad pa yung asset mo doon. So discarding nila yon mga lodi, no? Pwede nyo naman silang gayahin, pwede na rin kayo mag-take profit ngayon kung gusto nyo. Pero nasa inyo yun eh. Inaral nila yan matagal mga idol at hindi lang baka grupo silang baka grupo silang nagpaplano or something. So planado nila yan mga lodi, naging safe sila ngayon. So kung kayo gusto niyo mag-take profit na, pwede na rin naman mga lods, no? Ako kasi nakaplano na rin ako pero hindi ngayon, di ba? Alam niyo na 'yun kung kailan ako mag-take profit, mga idol, no? Lagi ko naman sinasabi 'yun. Kung kahit anong mangyari, no? So hindi ko naman sinabing gayahin niyo ako, di ba? Hindi ko rin naman sinabing gayahin niyo si idol. Bala kayo sa sarili. Diskarte, pag-aralan niyo kami, nandito kami mga vloggers o mga content creator para magkaroon kayo ng idea, para makapag-decision kayo sarili nyo. It's either kung ano yung gagawin nyo, no? Decision nyo yun, mga lods. No? Huwag nyo i-asa sa mga influencer yung pera nyo. Pera nyo yan, decision nyo yan, mga lods. Ganun lang yun, no? So, ayun, no? Ayun yung ating news ngayon, mga lods, no? Tingnan nga natin kung marami yung comment. Pag marami yung comment, napapagod ako magbasa. Inuubo na ako ng inuubo eh. At eto. Sabi 131. Saan ba yan? Si Michael Drama, shoutout sa iyo, idol. Sabi dito, time to confess, media reports saying that Doge has some of the world's best software engineer are in fact true. Mga lodi, no? So, eto yung yung okay lang tsaka Uy, patayin ko muna. Buti na lang. Sasalita pala ako dun. Ayun, lumabas na yung puso. Oh. John Michael, shoutout sa'yo. Kailangan mo na mag-react dito. Sandro. Ano to? Sandro Marcos. Ayoko magpolitika dito, mga lodi, no? Pero ang masabi ko lang dyan, planado nila yan at walang mangyayari dyan. Yun lang yun. Yun lang masabi ko dyan. Yan, nakaayusan, kaligtasan, no? Kapayapaan. Reigns, Lapas. Papalink pa lang sana ako sa grabe naman to, uy. Ikaw ba yan? Babae yung picture niyan. Oh. Chris Maglasang, boss, okay na ba yung Trezor Model T? Okay na okay yan kung lahat ng coins mo nandyan. Mga idol, no? Nandyan. Check mo muna, mamaya bumili ka niyan, tas wala yung coins, hindi available yung coins mo dyan. Si Chris, ayun, di ba? Out of stock ba? Mag-message kayo doon, tanong nyo kung kailan sila magkakaroon ulit. Ganun. Kasi ako pumunta ako doon eh, talaga eh, face to face eh. Bumili ako doon. Andyan yung link ng Crypto Bilis, no? Talagang nila yan, link nila yan. Website nila yan, legit yan. Andyan yung address nila. Si Black Wedoable, shoutout sa'yo, idol. Si Pokeblade. Lods, ang ibig sabihin lang ni Brad Garlinghouse is idiomatic expression niya na you're missing the forest for the tree ay masyado tayong focus sa details na hindi natin nakikita ang bigger picture. Sabi ni Freud. O, ayan. Boss Jeb, okay lang po ba kung sa X na lang man? Pwede, madami din dito sa X, eh, no? Ang kulit din ng X, eh, no? Pwede dyan, mga lodi, tsaka inalaw nila yan, eh, sa X. Kaya, kumbaga, yung X, hindi dapat magkaroon nun yung mga bata, eh. Mga bata na account sa X, pangit. O, si Ronald Hermo, shoutout sa'yo. May 50 cents opinion, Lodi, ang catalyst ng lahat ng cryptocurrency ay ang rules
and regulation. Ayan nga yun, no? Sinabi natin. No? So, once na yan mangyari, mga lodis, magtutuloy-tuloy na yan. Chargeable ba yung cold wallet? Hindi, idol. Ano yun? Sinasaksak yun, parang USB. No? Ma-access mo na siya pag, ano mo na siya. Sinaksak mo sa USB. Yak si Boss Robo, daming talo. Hindi ko natapos eh. Idol. Nung narinig ko yung pangalan ko dun, di ka... Si Boss Robo, mga lodi, talagang kahit na natatalo yun, marami ka pa rin matututunan dun, mga lods, no? Kahit na ganun. Pero nakita mo talo yun ngayon, kahapon, no? Kailan ba yun? Noong Tuesday. Pero nakita mo ba yung nanalo yun? Kung nakita mo nung nanalo yun, na laki-laki, mga nasa $200, $500 sa isang trade niya, nakita mo ba? Di ba? Hindi rin. So, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. At least ang maganda ron, meron kang natututunan. Junel Nael, tsaka si HHTV, shoutout sa'yo. Marian Michelle Salcedo. Safest crypto exchange sa pananaw ko, Binance, kaya lang nakaban dito sa atin. So ngayon, para sa akin, BitGet. Kasi nandito ako sa BitGet eh. Yeah. So ganun po, no? Andrew Salvillo, bigla tuloy ako napacheck sa mga wallet ko kung andun pa sila. Si Big C, bibili nga ako ng cold wallet tapos antay din ako, boss, mag-bearish para makapag-imbak. Pero ngayon, ipon muna. O, ayan, sabi. Boxing highlights. Idol, pwede magtanong saan mo nabili Trezor mo? Ma-recommended mo ba bumili? Umorder online? Oo, basta sa website nila. Andyan yung link ng Crypto Bilis. Legit yun. Mga lodi. No? Pumunta talaga ako mismo doon para tignan kung legit sila. So, legit po sila, mga idol. No? Kaya lang, siguro, ang dami bumibili ng Trezor ngayon kasi, o ng cold wallet kasi, nag-iisip na sila na i-safety na yung kanilang mga assets. So, nagkakaubusan. Pero check nyo, legit yung link dyan, mga idol, no? Nilagay ko dyan yung link natin sa description. Si Tulipas Rolly, shoutout sa'yo. Intel 18. Ayaw lang talaga ng maraming pumaldo, idol, maraming yaman kasi. Pwede. Kaya nga mas maganda, mahaba yung patience mo eh. Di ba? Tulong naman, nakabili ako ng Doge, sabihin natin 100, tapos kumita 150 na. Ha? Pwede ba magawing stable coin yung kita 50? Maapektuhan yung 100 ng Doge? Yung tanong mo, idol, mukhang bago ka lang, no? Unang-una, ang tumataas sa... Hindi na dadagdagan ng Doge pag kumikita ka ng spot trading. Hindi ko alam kung spot trading to eh. Kasi malamang tinutukoy mo spot trading. Hindi na dadagdagan yung, yung bilang ng Doge. Idol, ang nadadagdagan dyan yung value. So, kung bumili ka ng $100 na halaga ng Doge, and then tumaas yung value ng Doge, naging $150 dahil tumaas yung value ng Doge, yung kukunin mo yung $50 para gawing stablecoin, pwede yun. Pero yung 100 na nakalagay pa rin siya sa Doge, once na magbago, kasi volatile yun eh. Kung gumalaw yung Doge, gagalaw din yung presyo niyan, yung halaga ng yung Doge, mga lodi, no? Ganun po yun. Intindihan mo. Boss Jeff, kaya mawala mo. Hindi ko nga alam eh, mga lodi. Hindi naman ako inuubo lagi kapag ano eh. Inuubo lang ako pag salita ako ng salita. Pag nandito na ako sa bahay, hindi naman ako inuubo. Huwag niyo masyado isipin yung ubo ko. Na mga single lang madalas nangyayari. Be safe lang lalo na pag sa inuman, wag open exchange, baka kalimutan patayin CPR din, ingat. O nga, sa mga ganun, mga lodi, no? Ingat kayo, huwag niyong papakita yung mga asset niyo sa kainuman niya. Randy, shoutout sa'yo. BTC dominance and no one dares to upset the market of their favorite coins. That's why the chart are all the same. Oh, ayan, sabi niya. No? Check MNT, it follows Ethereum instead. Oh. Ayun yung pare-parehas yung chart na sinabi natin kahapon. What your DCA out price? Ang ibig sabihin yan, for your XRP, wala mga lodi, kahit anong price, basta dumating dun sa point na magpa-profit na ako, dun na ako hinto. Shoutout sa'yo, Joseph Berdin always. Noel, imbis na ang gawin mag-invest, ang ginawa
Si Armades 1. Hindi pwede yan kay Jeblo. 2 beses tayo pagod. Pagod condition araw-araw, sabi ni Idol. Sir, tanong ko lang po, pag mag-hold ako ng XRP from USDT, click convert to XRP, doon po ako sa P2P, sir. Convert mo lang, tama. May na naman yun trade convert. Parang ganito. Halimbawa, may convert to. Convert mo to sa kung saan gusto mo. Convert mo siya, ganun yun. Sabi, Bitget to mga lods Hindi ko alam kung ano yung exchange mo Idol O kung anong wallet hawak mo. Feeling ko malaki impact yung China, sabi dito ni Paulette Carlos. Pwede naman, Idol. No? Kung babalik siya diyan, pwede naman. May chance 'yan, no? Kasi dito lang 'yan, lapit lang 'yan, Idol, lapit lang. Dito lang 'yan, Sipin mo 'yon, pwede pa siyang bumaba diyan. Kumbaga, mabibigyan pa tayo ng chance magbudega diyan. Baka mag 1.6 pa yan Di natin sure. Hanggat wala yung magandang mga malulupit na news, di ba? O yung announcement, baka maglaro pa yan sa mga ganyan. Di ba? Boss Jeblo, paano gamitin yung credit sa Coins PH? May risk po ba sa paggamit nito? Yung credit points, mga Lodi, pwede mong gamitin pan-trade dyan, pero hindi mo siya pwedeng gamitin. Hindi mo siya pwedeng i-profit. Di ba? Yung maipapanalo mo, ayun yung pwede mong i-profit. Ayun yung sa tingin. Hindi ko pa kasi ginagawa yan, mga Lodi. Hindi pa ako nagtitrade gamit yung credit Ay, hindi ko pa alam. Pero sa pagkakaalam ko, ganun. Mag-incognito kasi kayo. Ano ba yan? Oo nga. Di ba? Para walang trace. Ipit ako sa Skag at sa Kotaro meme coins sa Ronin Network, sabi ni Skylab. Ngayon kasi ng phone sa extra bad after mag-vlog. Nako, baka nga, ano? Nako, malas si Idol. Ang haba naman nito, Idol. Mamaya ako nilang babasahin yan, Idol. Pagising mo, Lods, nagulat ka na lang, zero balance na. Oo. Pag nahack ka, ganun mangyayari. Ingat sa pag-link ng wallet. Ayan, mga boss, na-drain na nga yung lakas mo. Baka ma-drain pa ang life savings mo. O, sabi ni Almang Garson. Ayan. Parang ngayon ko na lang ulit na nakita nag-comment si Idol. Always use proxy wallet when engaging in suspicious website. Keep your main wallet safe, sabi ni Idol, no? Si Boss Dang, shoutout sa'yo. Boss Jeff, pwede po ba cellphone yung gamit pag transfer ng asset sa Trezor? Pwede, alam ko pwede yun, Idol. Basta mag-install ka ng Trezor Suite. Mag-install ka ng Trezor Suite sa cellphone mo. Ito yung Trezor Suite, Yan. Once na sinaksak mo yung iyong Trezor dito, may lalabas dun sa mismong unit ng Trezor mo. Lalagay mo yung pin mo, 'di ba? Tapos ma-open na 'yan. Ganun. Ako hawak ko bukod sa XRP is Doge, HBAR, Sol at GUP. Plano ko palang dagdagan ng hype token. Lahat na bumagsak pagkatapos ng mga news ng nakaraan, pero yung hype ng Hyperliquid nag-sideways lang, tapos pag nag-pump ang bilis at ang taas. Mas maganda consider nyo hype token. Sabi ni CL Balagbag. Pabulong naman, Lods, 5 holds mo this bull run para lang may basihan kami. O yun na nga, pinakita ko na. Ito yung bago kong dadagdagan. Diba? Hindi pa 5,000. Grabe, no? Pero yung nasa Trezor ko, matindi yun. 3 lang yun, pero matindi yun. Sa akin, matindi na sa akin yun. Mahirap lang kami. Pero talagang tinabi ko na yun doon. Pang ano na yun, pang retirement na yun. Pag pumalo XRP ngayon, nako! If feel nyo na expose yung seed price nyo, mag multi-signature kayo para safe pa rin. Thanks me later. Yan. Hindi ko alam kung paano gawin yan, Idol I-multi-sig na yan, sinasabi mo. Tsaka wala naman akong balak i-expose yung aking seed price.
Sa GCash Crypto, kompleto na. Pag kumita ka na, madali lang magbenta, diretso na sa trade wallet at madali nang mag-deposit sa Uno Digital Bank ng GCash. Natutubo ng 6% per annum o araw-araw na pagtubo ng deposit mo. So, eto, check nyo nga sinasabi dito ni Salad Channel, mga Lodi. Although hindi ko pa ito nasusubukan, baka nga mas maganda sa G-Crypto, no? Kasi alam ko, ini-improve nila yun eh. Check nyo na lang. Like na Tito J, wala namang sarakalan. Ayan. Sakalan. Wag nyo kasing sakalin, sabi nga dito. Hinahirapan. Sakalin loads, di ba? Meron ng OTP, hindi nila makukuha yung, kung hindi, magbibigay ng OTP dun sa hacker. I'm not sure. Alam niyo yung mga hacker, magagaling yun eh. Hindi kasi ako hacker eh, mga loads eh. Maingat lang ako. Oh, Ripple ko daw, hinihingal na. Eh, lahat naman Lahat naman, no? Di ba? Yung XRP lang ba? Hindi naman Mag-rally siguro market next week. Sana nga, Idol Ronan Nile. Number one reason ng market manipulation ay para maliquidate yung mga leverage position, yung mga exchanges at market makers yung gumagawa nito. Notice mo sa CoinGlass kung saan maraming naka-stop loss, doon nila pinapaabot, mabuhay ka idol, nabubuhay. Si Alpha Fountain. Pwede, no? Laging siguro nga, no? Syempre malalaki yung mga ano niyan, eh. Kumbaga mga whales na yan sila eh. Kaya nilang laruin, no? Kawawa naman yung mga nare-liquidate. Si Mylene Mosquito, shoutout sa iyo. Si Damon Lingaw pala, shoutout sa iyo. Hoy. Hindi na nga eh, wala tayo niyan, mga lodi. Pag nagpunta tayong Amsterdam, ayan, legal yan, illegal. Idol. Damon ligaw. Oh. Yan ang tingin ko dyan. Kahit anong ganda ng news or mga update, puro lang plano until now. Walang malinaw na direction or baka matapos niya ang term niya kahit isa. Wala siyang nagawa. Abolishing IRS, imposible yata yan. Same ng Federal Reserve. Puro lang plano si Trump. Kaya nagalangan ang malaking investor. Parang imbis na mapaganda, napapasama pa yata, sabi ni Black Sheep. So ang tingin ko dyan, ang papalit sa mga yan is yung Doge ni Elon Musk. Ay, kung totoo yung sinasabi na issue ng Ripple Network ay kasama na epekto sa credibility ng XRP, lalong magdadalawang isip ang mga institusyon yan, paktay ng mga XRP. Hindi yan, idol. Parang ang nangyari dyan is nag-improve sila, nag-maintenance sila. Ganun. Di ba? Para mas gumanda. See the positive side, idol. Boss Jeblo, ang luha ng market nung nakarang araw, pati mata ko, sabi ni Mr. Lims. Francis Karingal, Boss Jeblo, safe naman yung Binance, ang gamit kahit walang kang cold wallet. Sa akin ngayon, hindi ako nagba-Binance kasi nakaban yung Binance sa Pinas, idol, nakaban. No? Na-access niyo siya dyan sa cellphone, pero dito sa atin hindi ko alam. Pero, kayo, bahala kayo mga lodi, no? Hindi, kasi para mas safe ako, hindi muna ako dyan eh. Diba? Kasi mamaya may mangyaring aberya dyan, wala kayong magagawa kasi sabihin nung SEC dito sa Pilipinas, ba't gumagamit pa kayo niyan eh, binana namin yan, matitigas pala ulo nyo eh. Pag nawala yung pera nyo, di namin kayo tutulungan kasi binana namin yan dito, o di ba? Di maiwasan, di manood. Oh. Ninoy Taduran, maaga nakahabol ako, sabi niya, no? Sakto, kakatapos ko lang i-replay trade ni Boss Robo kagabi kay Boss Jeblo naman. Binanggit ka kagabi ni Boss Robo, si Jonard. No? Dati, ngayon kasi hindi na ako nanonood doon nanonood ako doon na hindi na ako nagko-comment. Nanonood na lang ako kasi pag nagko-comment ako, ang daming parang naagaw. Ang daming nagko-comment sa akin doon, tinatapos, Jeblo, Jeblo. O nga, ganun eh. Naiiya ako kay Boss Robo eh. Napupunta sa akin yung Kaya hindi na ako nagko-comment doon eh. Ayan. Dapat si Melania Trump habulin din nila, nag-rug pull, di ba? Paano mo huliin yung nasa itaas, ipatas ang mundo, Lods. Di patas ang mundo, sabi niya, no? So, hindi pa naman natin alam kung nag-rug pull na o hindi, no? Malay nyo naman, eh. Wala pa nga. Ilang pa lang, ilang
Linggo pa lang nakaupo si Trump, mga lodi. Malay nyo may plano sila doon. Spagler Dumper pala. Kaya ako magkaiba yung email ad ko sa wallet ko at email ad ko sa social media at sa mga browser, sabi ni Idol. Paano naman yung bata na nag-rug pull coins, dapat para saan din yun? Hindi ko na alam kung anong balita dun eh. Sabi, Mino Liba. Dennis Cortez, shoutout sa'yo. Lods pa shoutout from Perth, Australia. Lagi nanonood sa video mo. At yung Trezor Safe 5 ko, may issue, hindi ma-discover ang isang asset coin ko. Ang Doge. Tignan mo yung sayo, ganun din. Ganun, ganun talaga yun, Idol. Ano lang yun? I-refresh mo lang yun. I-refresh mo lang yun, Idol. Mga ganun. Ganun din sa akin yung nakaraan eh. Babalik din yun. Si Raymond, shoutout sa'yo. Kay Jeblo, si Monsty, ayan. Si Clavis, Idol, shoutout sa'yo. Sakto coin. Doge nga ipapalit kasi parang sakop ng Doge yung mga ginagawa ng Fed at IRS. Ayun nga rin sa tingin ko eh. Kapag naging dominant widely used na ang cryptocurrency, dapat mas pagandahin na yung cybersecurity at yung parusa sa mga cybercrime gaya ng hacking is gawing mas mahigpit. Tama ka dyan. Bitcoin is digital gold. Meron pa rin ba na bumibili sa palengke ng gamit ang gold? Yun yung pagkakaintindi ko sa video. Tama, Idol. No? Galing mo talaga, Clavis. So ayan mga idol, no, yun yung ating news ngayon, no. Sana na-enjoy nyo ang ating mga malulupit na news. Bukas ulit mag-update ulit tayo. Alam nyo na yan, everyday tayo nag-update ng news sa ating channel mga idol. At maraming salamat. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Check nyo yung mga mga ano dito, mga link dyan mga lodi. Ito yung kay Clovis, oh. Paano kayo dyan? Subscribe kayo kay Clovis TV. Ilan yung subscriber mo? Oh, 50 na. Nakaraan. 20 lang yan. Subscribe kayo dito kay Clovis TV, mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV and Jablo or instead. So subscribe to us. Yeah, just subscribe to us. Also, follow Kuya's TikTok because he has a TikTok. yeah, bye. Bye. Follow my brother